Isang maalinsangang hapon sa isang marangyang subdibisyon sa Alabang, ang katahimikan ay binasa lamang ng mahinang tunog ng tubig. Si Marco, ang katiwala, ay abala sa paglilinis ng malawak na swimming pool, isang gawaing pauli-ulit na lamang para sa kanya sa loob ng maraming taon. Sa kanyang isipan, naroon ang pangungulila sa asawang nasa gitnang silangan, isang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Ngunit ang hapong iyon ay may dalang kakaiba. Isang biglaang pagampas sa tubig ang kumuhang niyang atensyon. Mula sa dulo ng pool, lumitaw si Isabela, ang dalagang anak ng kanyang gaamo. Hindi ito ang unang beses na nakita niya itong lumangoy. Ngunit ngayon, may nakiba. Suot niya ay isang tupis bikini na kulay matingkat na pula, isang kulay na tila sumisigang ang kapangahasan, at lalong nabigay diin sa kaputian ng kanyang balat at sa bawat kurba ng kanyang batang katawan. Dahan-dahan siyang umahon, at tila next slow motion ang lahat sa paningin ni Marco. Ang ngapata ng tubig ay dumaloy sa kanyang makinis na balikat, sa kanyang dibdib, pababa sa kanyang pata na tiyan. Hindi niya agad kinuha ang tuwalya. Sa halip, itinaas niya ang kanyang nga braso upang pigain ang kanyang mahabang buhok. Isang kilos na lalong nagpakita ng kanyang kaakit-akit na hubok. Alam ni Isabela na nandun si Marco. Sa gitna ng kanyang ginagawa, ang nga mata nila ay naktakpo sa salamin ng sliding door ng sala. Inaasahan ni Marco na iwas itong tingin na mapapakita ng pakailang, ngunit hindi. Isang bahagyang ngiti, isang misteryosong ngiti ang gumuhit sa mga labi nito bago nito marahang kinuha ang tuwalya at ipinulupot sa kanyang katawan. Agad na nag-iwas ng tingin si Marco, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Subalit huli na ang lahat. Ang imahe ni Isabela, basang-basa, balot sa misteryo at pang-akit, ay nakatatak na sa kanyang isipan. Gumuho ang pader na matagal na niyang itinayo sa pagitan ng pagiging isang profesional na katiwala at pagiging isang lalaki. Ang hapong iyon, sa gitna ng tahimikan ng mansyon, isang ipinagbabawal na pagnanasaang naitanim ng abang ng pagkakataong umusbong at sirain ang lahat. Mula sa araw na iyon, tila nakaroon ng ibang kulay ang hangin sa loob ng mensyon. Para kay Marco, ang bawat sulok na dati ay pamilya at ordinaryo ay nakaroon ng bagong kahulugan, isang aninongang posibilidad na hindi niya kailanman inisip. Ang dating simpleng gawain ay naging isang uringang paghihintay, isang pag-abang samga sandaling masisilayan niyang muli si Isabela. Hindi na siya ang batang amo na inaalagaan niya mula pa noong ito ay teenager, kundi isang babae, isang tukso na naaanyong anghel sa gitna ng kanyang paraiso. Ang mga umaga ay naging isang pagsubok sa kanyang pagtitimpi. Dati, inihahanda niya ang kape para sa mga magulang ni Bella. Ngunit dahil madalas ay wala ang mga ito, ang seremonya ng kape ay naging para sa kanilang dalawa na lamang. Isang umaga, naabutan niya si Bella sa may breakfast nook, nakaupo at nakatanaw sa hardin. Suot nito ay isang manipis na roba na gawa sa seda, kulay gatas, na bahagyang nakabukas at nagpapakita ng balangkas ng kanyang maita. Ang amoy ngang bagong timplang kape ay humalo sa matamis na pabango nito, lumilika ngang isang aromang nakalalango at mapanganib. Inilapa ni Marco ang tasa sa lamesa, sinisikap na huwag tumingin, na ituon ang nga mata sa tasa, sa lamesa, sa sahig, kahit saan, huwag lamang sa kanya. Ngunit tila may sariling isip ang kanyang mata. Napasulyap siya at nahuli siya nito. Ang mata ni Isabela ay parang malalim na balon ng akit mapanuri. Ngumiti ito, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mata, isang ngiting tila may itinatagong tanong. Salamat Marco, sabi nito. Ang boses ay malambing at bahagyang paos pa dahil sa bagong gising. Naktagal ang kanilang tinginan ng ilang segundo, ngunit para kay Marco, iyon ay isang kawalang hanggan kung saan ang lahat ng ingay ng mundo ay nawala. Tanging ang mabilis na tibok ngang kanyang puso ang kanyang naririnig. Tumango lamang siya at mabilis na tumalikod. Pakiramdam niya ay para siyang tumatakbo mula sa isang panganib na siya mismo ang lumilika. Ang magaway niya sa bahay ay naging isang uringang paglalakbay sa teritoryo ni Isabela. Kapag nililinis niya ang kwarto nito, bawat bagay ay tila may kwento. Ang nga damit na nakakala sa upuan, ang nga aklat sa tabi ngang ang bahagyang gusot sa kumot. Dati, ang nga ito'y nga bagay, lamang na kailangan niyang ayusin. Ngayon, ang maito'y mapiraso ngang isang puzzle na pilit niyang binubuo sa kanyang isipan. Sino nga ba si Isabela?
ano ang tumatakbo sa isip niya sa likod ng mamatang iyon. May mga hapon na nakukulong ito sa silid aklatan para magbasa. Papasok si Marco para mag-alis ng alikabok, isang dahilan upang makalapit. Tahimik siyang kikilos, ngunit ang bawat galaw niya ay may kamalayan. Alam niyang nariyan ito, ilang talampakan lamang ang layo. Mula sa gilid ng kanyang nga mata, nakikita niya ito. Ang paraan ng pagkakaupo nito, ang pagkakatutok sa binabasa, ang paglalaro ngang isang hiblang ang buhok sa kanyang nga daliri. Ang bawat maliit na kilos ay nagiging isang malaking bagay sa kanyang imahinasyon. Isang beses, habang napupuna siya ngang isang mataas na estante, nalaglag ang basahan. Sabay silang yumuko upang pulutin ito. Ang kanilang maulo ay halos makadikit at naamoy niya ang halimuyak ngang shampoo sa buhok nito. Ako na, halos pabulong na sabi ni Marco. Salamat, sagot nito. At nang mag-angat sila ang tingin, ang kanilang nga mukha ay sobrang lapit na. Kitang-kita ni Marco ang bawat detalye ng mukha nito, ang maliliit na ugat sa puti ng kanyang nga mata, ang natural na kinta ng kanyang nga labi. Ang sandaling iyon ay puno ngang kuryente, isang hindi namamalayang paanyaya. Mabilis siyang umatras, nakpaumanhin at lumabas ng silid aklatan na halos hindi makahinga. Ang hardin naman ay naging isang teatro. Si Marco ay mag-alaga ng halaman, magpuputol ng gatuyong sanga, habang si Isabela naman ay upo sa gazebo, may hawak na libro ngunit ang mata ay tila laging naglalakbay. Paminsan-minsan, mahuhuli niya itong nakatingin sa kanya. Hindi ito isang tingin ng amo sa kanyang tauhan. Ito ay isang tingin na puno ng kuryosidad, isang tingin na tila hinuhubaran ang kanyang pagkatao. Inaalam kung ano ang nasa likod ng kanyang uniforme ng kanyang katahimikan. At kapag nahuhuli niya ito, hindi ito naiwas. Sa halip, muli niyang makikita ang misteryosong ngiti na iyon, isang ngiti na parehong nabibigay ng paasa at pakalito sa kanya. Nasimulang mapansin ni Marco na tila na iba ang pananamit ni Isabela kapag alam nito na sa paligid siya. Ang dati nitong simpleng shorts at t-shirt ay napalitan ng mga bestidang mas maikli, mga blusang mas manipis. Ang kanyang pabango ay tila lalong tumatapang. O baka naman, guni-guni niya lamang ang lahat. Baka nababaliw na siya sa pag-isip. Hinahanapan ng kahulugan ang nga bagay na wala naman. Pinipilit niyang isipin ang kanyang asawa. Ang mukha nito, ang mga pangako nila sa isa-isa. Ngunit ang alaala ay tila lumalabo, natatabunan ng matingkad at buhay na imahe ni Isabela. Ang bawat tingin, bawat ngiti, bawat disinasadyang pakdikit ng kanilang nga balat ay parang gatong na lalong nakpapaliyap sa apoy na sinisikap niyang patayin sa loob niya. Ang mansyon ay naging isang malaking bitak. Ang bawat araw ay isang laro ngang pusa at daga, isang sayaw ngang nga titik na puno ngang pagnanasa at pagbabawal. Hindi na ito tungkol sa isang katiwala at sa kanyang batang amo. Ito ay tungkol sa isang lalaki at isang babae, dalawang kaluluwang naglalaro sa bingit ng kapahamakan, at sa bawat araw na lumilipas, palapit sila ng palapit sa pagkahulog. Kung ang matiti ay naging tulay sa pagitan ng kanilang mga mundo, ang mga disinasadyang pagdampingang kanilang nga bala ang naging mga unang hakbang sa pagtawid sa tulay na iyon. Ang malawak na mansyon ay tila lumilii sa bawat araw na lumilipas. Ang mga pasilyo ay kumikipot at ang mga espasyo ay nagiging masikip na tila pinipili sila ng tadhana na makabanggaan. Isang umaga, habang si Marco ay buhat-buhat ang isang malaking basket ng mga bagong labang damit papunta sa mga silid sa itaas, hindi niya namalayan ang mabilis na paglabas ni Isabela mula sa kanyang kwarto. Sa isang makipot na pasilyo, kung saan ang sikat ng araw mula sa bintana ay gumuguhit ng liwanag sa sahig, nagana ang kanilang unang makahulugang banggaan. Sinubukan nilang magbigayan ang daan, ngunit sabay silang gumalaw sa isang direksyon. Ang katawan ni Marco, matipuno at bahagyang pinagpapawisan dahil sa trabaho, ay dumikit sa katawan ni Isabela. Sandali lamang iyon, ngunit sapat na para maramdaman niya ang lahat. Naramdaman niya ang lambot ng braso nito na tumama sa kanyang dibdib, ang init na biglang kumala sa kanilang makatawan at ang pagkabigla sa kanilang parehong pahinga. Naamoy niya ang pinahalong amoy ng lotion at ng kanyang natural na balat, isang amoy na tila eksklusibo para lamang sa sandaling iyon. Pasensya na sir, mabilis na sabi ni Isabela, ngunit nang maangat ito ng tingin, ang salitang sir ay tila nawalan ng kahulugan.
Ang mga mata nito ay nasa antas ng kanyang dibdib at dahan-dahan itong tumingala sa kanya. Sa mga matang iyon, walang bakas ng pakainis, kundi isang kislap ng pakaali, pakusisa. Hindi matukoy ni Marco. Ako ang dapat humingi ng tawad. Ma'am, sagot niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Mabilis siyang umatras, nakbigay daan at nakpatuloy sa paglalakad, ngunit ang pakiramdam ngang pakakadikit ng kanilang nga katawan ay nanatili sa kanya. Para itong isang marka, isang multo ngang sensasyon na bumabalot. Sa kanya habang tinutupi, niya ang gadamit na bagong laba. Ang nga sumunod na araw ay nadala pa nga mas maraming aksidente. Minsan, habang nagdidilik siya nga, halaman malapit sa kusina, biglang bumukas ang pinto at lumabas si Isabela na may dalang baso. Nagulat ito at nabitiwan ang baso. Sa isang mabilis na kilos, sabay silang yumuko para saluhin ito bago mabasa sa sahig na baldosa. Ang kanilang nga kamay ay natakpo sa ilalim ng baso. Ang magaspang at makapal na palat ni Marco ay sumapo sa malambot at makinis na kamay ni Isabela. Ang madaliri nila ay nakapalitan ng pwesto, nakadikit-dikit sa loob ng ilang segundo. Naramdaman niya ang init ng balat nito. Isang init na tila gumapang mula sa kanyang kamay, paaya sa kanyang braso, hanggang sa buong katawan niya. Nagkatinginan sila. Ang kanilang nga mukha ay ilang pulgada lang ang pagitan. Nakita niya ang bahagyang pagbuka ng mga labi nito, ang mabilis na pagtibok ng ugat salik nito. Nahuli natin, pabulong na sabi nito, ang tinig ay may kakaibang lambing. Binitawan ni Marco ang baso na para siyang napaso at mabilis na tumayo. Mag-ingat po kayo, ma'am, sabi niya, at mabilis na bumalik sa pagdidilik kahit na ang kanyang kamay ay nanginginig at ang kanyang pahinga ay hindi mapakali. Ang mapadampi na ito ay nagiging lason sa kanyang sistema. Gabi-gabi, sa kanyang maliit na silid, inulit-ulit niya sa kanyang isipan ang bawat eksena. Ang pakiramdam ng balat nito, ang amoy, ang init. Sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili na lahat ay nakataon lamang. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang may nag-iiba. Mayroon ng isang laro na nilalaro sa pagitan nilang dalawa, isang laro na walang salita, walang patakaran, tanging makilos at sensasyon lamang. Ang pinakamatining pagsubok ay dumating isang hapon nang ipatawa si ni Isabela sa silid nito. Mayroon daw isang drawer sa malaki nitong closet na ayaw bumukas. Pumasok si Marco sa santuaryo ngang dalaga. Isang lugar na dati inililinis lamang niya kapag wala ito. Ang amoy ngang pabango nito ay mas matindi sa loop. Nakakapit sa mga damit, sa mga unan, sa hangin. Itinuro nito ang drawer. Kinailangan ni Marco na lumuhod para ayusin ito. Habang kinakalikot niya ang mekanismo, tumayo si Isabela sa mismong likuran niya, nanunod. Ang kanyang presensya ay mabigat. Ramdam na ramdam niya ito. Minsan, para makita ang kanyang ginagawa, dumidikit ito. Ang hita nito ay bahagyang dumadampi sa kanyang balikat. Sa bawat pagdampi, napipigilan ni Marco ang kanyang pahinga. Ang kanyang buong katawan ay naiinit at naninigas. Naramdaman niya ang hininga nito malapit sa kanyang bato. Ang sitwasyon ay sobrang intimado, sobrang mapanganib. Nang sa wakas ay naayos niya ang drawer at tumayo, humarap siya dito. Masyado silang malapit sa loop ng walk-in closet. Wala silang mapupuntahan. Tumingala si Isabela sa kanya. Ang mata nito ay nangungusap. Salamat ulit, Marco. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Sabi nito, ang bawat salita ay tila may double kahulugan. Hindi na ito isang simpleng pasasalamat. Ito ay isang pag-amin. Isang pag-amin sa isang bagay na pareho nilang nararamdaman ngunit hindi kayang bigkasin. Tumango lang si Marco at mabilis na lumabas ng silid. Pakasara niya ng pinto, napasandal siya dito at napapikit. Ang nga di sinasadyang pagdampi ay hindi na aksidente. Ang nga ito ay mga imbitasyon. Ang bawat isa ay isang tanong. At ang kanyang pananatili, ang kanyang hindi pag-iwas, ay ang kanyang nag-isang sagot. Ang pader na naghihiwalay sa kanila ay tuluyan ng gumuho hindi dahil sa isang malakas na patibek, kundi dahil sa paunti-anting pagdampi na unti-anting tumunaw sa bawat harang na itinayo niya. Ang nga titik ay naging tulay, ang nga pagdampi ay naging mahakbang, ngunit ang amoy, ang halimuya ni Isabela, ang siyang naging hangin na kanyang nilalanghap sa bawat sandali, isang hanging parehong nagbibigay buhay at unti-unting lumalason sa kanyang kaluluwa. Ang bawat tao ay mayroong sariling amoy, isang invisible na pirma,
Ngunit ang kay Isabela ay tila isang sumpa na kumapit sa kamalayan ni Marco. May 3 antas ang halimuya na ito. At sa bawat antas ay palalim ng palalim ang kanyang pagkalunot. Ang una ay ang kanyang pabango. Isang mamahalin at kilalang bread, isang amoy na matamis ngunit may bahid ng misteryo, tila bulala na namumukat-kat lamang sa dilim. Ito ang amoy na nag-iwan ng bakas sa bawat lugar na kanyang pinupuntahan. Kapag pumapasok siya sa sala, kahit nakatalikot si Marco, alam niyang dumaan ito. Ang amoy ay nananatili sa kurtina, sa unan ng sofa, sa hangin mismo. Para itong isang anunsyo ngang kanyang presensya. Isang paalala na kahit hindi niya ito nakikita, ang kapangyarihan nito ay naroon pa rin, bumabalot sa kanya. Ito ang amoy na ipinapakita niya sa mundo, ang kanyang pampublikong balat, ngunit para kay Marco, ito ang unang patikim sa isang ipinagbabawal na prutas. Ang ikalawang antas ay mas personal, mas pribado. Ito ang amoy ng kanyang nga sabon at lotion, ang amoy ng kalinisan ng pagiging dalaga. Ito ang naamoy niya. Kapag nakakasalubong sila sa pasilyo sa umaga, o kapag naglilinis siya ngang banyo nito matapos itong maligo. Ang halimuya na ito ay mas banayat, mas tapat. Ito ang amoy ng kanyang balat. Isang amoy na nagpapahiwatig ng kahinaan, ng pagiging natural. Kapag kinukuha niya ang tuwalya nito para labhan, niyayakap niya minsan ang iyon at pumipikit. Sa paglanghap niya, tila nakikita niya ito, nakabalot sa puting tuwalya, ang buhok ay basa, ang mukha ay walang kolorete. Ang amoy na ito ay nang-aki sa kanya na protektahan ito, alagaan, ngunit kasabay nito, ginigising nito ang isang mas madilim na pagnanasa sa kanya. Ngunit ang pangatlo at pinakamapanganib na antas, ang pinakapribado sa lahat, ay matatakpuan sa isang lugar na hindi dapat niya pinapasok sa paraang ginagawa niya, ang laundry room. Ang silid na ito ay naging kanyang lihim na simbahan at impyerno. Dito, sa gitna ang amoy ng sabon at fabric conditioner, nangingibabaw ang isang amoy. Ang amoy nga damit na hinubat ni Isabela. Dito nawawala ang lahat ng kanyang pagpipigil. Ang paglalaban ng damit ng pamilya ay bahagi ng kanyang trabaho, ngunit gumawa siya ng isang lihim na ritual. Hinihiwalay niya ang damit ni Isabela. Ang ito itila sagrado, iba sa lahat. Hawa-hawa ang isang seda nitong pantulo, isang manipis na damit na kulay rosas. Dinadala niya ito malapit sa kanyang mukha at sa paglanghap niya, ang lahat ng 3 antas ng amoy ay nagsasama-sama. Naroon ang bakas ng pabango, ang amoy ng lotion, at ang pinakailalim, ang pinakatoto sa lahat ang natural na amoy ng kanyang katawan, isang amoy na bahagyang maalat, bahagyang matamis, isang amoy na purong pagnanasa. Sa mga sandaling iyon, pumipikit siya at hinahayaan ang sarili na malunod sa imahinasyon. Ang amoy na iyon ang nagdadala sa kanya sa tabi nito sa kama, sa dilim gabi. Ang amoy na iyon ay tila nagkukwento ng managinip nito nga lihim na hindi nito sinasabi kaninuman. Ang pinakamatinding paksubo sa kanyang katinuan ay ang pahawa sa kanyang ga damit na panlo, ga piraso nga manipis na tela, nga lace, nga seda. Sa una, naalangan siya, batit ang bigat ng kanyang kasalanan. Ito ay isang paglapastangan, ngunit ang tukso ay mas malakas kaysa sa kanyang konsensya. Hinahawakan niya ang maito at sa bawat hiblang ng tela, naroon ang pinakatapat na bersyon ng amoy nito. Ito ang amoy ng init ng pagkababae. Sa mga sandaling iyon, napupuno ngang matinding pagnanasa at kasabay na matinding pagkasuklam sa sarili si Marco. Isa siyang mananakaw, nanakaw ngang isang bagay na hindi nakikita, isang bagay na napaka-personal. Ngunit hindi niya mapigilan. Naging adiksyon ito. Ang amoy ni Isabela ay naging isang multo na sinusundan siya kahit saan. Minsan habang naayos siya ng hardin, dadaan ang hangin at dadalhin nito ang amoy mula sa bukas na bintana ng silid nito at bigla siyang mapapatigil, ang kanyang puso ay biglang bibilis. Naiwan ang amoy sa loob ng sasakyan matapos niya itong ihatid at sa kanyang pag-uwi, naiisa sa loob ng kotse, ang amoy na iyon ang kanyang nagiging kasama, isang kasamang ng aasar at ng akit. Ikinukumpara niya ito sa amoy ng kanyang asawa na halos hindi na niya matandaan. Ang amoy ng kanyang asawa ay amoy ng pamilyaridad, ng tahanan, ng responsibilidad. Ngunit ang amoy ni Isabela ay amoy ng panganib, ng kasalanan, ng isang buhay na hindi para sa kanya ngunit desperado niyang inaasam.
Ang halimuyak na ito ay hindi na lamang isang simpleng amoy. Ito ay naging simbolong lahat na hindi niya maring makuha. At sa bawat paglanghap, sa bawat lihim na pagnanakaw ng kanyang halimuyak, mas lalo lamang siyang nagugutom, mas lalo siyang nauhu, inihahanda ang sarili para sa isang pagkakamali na alam niyang tiyak na darating. Ang katahimikan sa pagitan nila, na dating puno lamang ng titik, pagdampi, at halimuyak, ay unti-unting napuno nga salita. Mga salitang sa simula ay simple at walang malisya, ngunit sa paglipas ng mga araw ay nakaroon ng bigat ng mga nakatagong kahulugan. At najing mabinhi nga, isang emosyonal na pagtataksil na mas mapanganib pa kaysa sa pagnanasang pisikal. Nasimula ito sa mga simpleng tanong sa kusina, sa gabi, kapa ang buong bahay ay natutulog na etenging sila na lamang ang gising. Darating si Isabela para kumuha ng isang basong tubig, nakasuot ng maluwak na t-shirt at shorts na pantulok, ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang muha ay walang palamuti. Sa sandaling iyon, hindi siya ang anak ng amo, kundi isang ordinaryong dalaga. "Kumain ka na ba, Marco?" Tanong niya isang gabi habang si Marco ay naglilikpit ng mahuling pinakainan. Ang tanong ay simple, ngunit ito ang unang beses na tinanong siya nito ang isang bagay na personal, isang bagay na labas sa kanyang trabaho. Nagulat si Marco. "Opo, ma'am." "Kanina pa po," sagot niya, formal pa rin. Ngumiti si Isabela. "Huwag mo na akong tawaging ma'am, kapa tayong dalawa lang. Bella na lang." Ang salitang iyon ay parang isang susi na nabukas ng isang pinto. Isang pinto na hindi na muling may sasara pa. Mula nun, ang kanilang nga pausap sa gabi ay naging mas madalas. Tatanungin siya ni Bella tungkol sa kanyang araw. Makikini ito habang ikinuwento niya ang simpleng bagay, ang traffic, ang pagayos sa hardin, ang paglilinis ng kotse. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Marco na may isang taong nakikinig sa kanya, isang taong interesado sa kanyang munting mundo. Di natagal, ang tanong ay naging mas malalim, mas mapanuri. Isang hapon, habang ipinamamaniho niya si Bella pawi mula sa isang mall, nasalita ito mula sa passenger seat. Pinili nitong umupo sa tabi niya, hindi sa likod. "May asawa ka, di ba, Marco?" Tanong nito, ang boses ay kalmado. Napahigpit ang hawak ni Marco sa manibela. "Opo," sagot niya. "Nasaan siya ngayon?" Papatuloy nito. "Nasa Dubai po. Dun po siya nagtatrabaho," paliwanag niya. Ang kanyang nga mata ay nakatuon sa daan. Sandaling natahimik si Bella. Tila pinag-iisipan ang susunod na sasabihin. "Hindi ka ba nalulungkot?" Ang tanong na iyon ay parang isang punyal na tumusok sa kanyang dibdib. Simple, direkta, ngunit tumama sa pinakasensitibong bahagi ng kanyang pagkatao. Walang sinuman ang nagtanong sa kanya niyon sa loob ng mahabang panahon. Ang lahat ay ipinapalagay na sanay na siya, na matatak siya. Ngunit ang dalagang ito, sa ilang salita lamang, ay nagawang hubaran ang kanyang kaluluwa. Hindi agad nakasagot si Marco. Naramdaman niya ang isang bukol sa kanyang lalamunan. "Sanayan lang po," sabi niya sa wakas. Ang boses ay bahagyang garalgal. "Pero nangungulila ka." Giit nito. Sa pagkakataong iyon, tumingin si Marco sa kanya saglit. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Hindi ito pang-usisa lamang, kundi isang uri ng pag-unawa. Tumango siya ng marahan. "Oh, Bella, araw." Pagkatapos ng pag-aiming iyon, gumaan ang pakiramdam ni Marco, ngunit kasabay nito ay naramdaman niya ang panganib. Sa pagsasabi niya ng kanyang kahinaan, binigyan niya ito ng pangyarihan sa kanya. At si Isabela, tila naramdaman ang pagbubukas na iyon, at siya naman ang nagsimulang makbahagi ng kanyang sariling nga lihim. Nagsimula siyang makwento tungkol sa kanyang nga magulang na laging wala, laging abala sa negosyo. Ikinuwento niya ang kanyang pakiramdam na tila isa lamang siyang magandang palamuti sa kanilang perpektong buhay. At nagsimula siyang magreklamo tungkol sa kanyang nobyo, si Anton. Mabait naman siya, sabi niya isang hapon habang nakaupo sila sa tabi ng pool. Si Marco ay nakukunwaring naglilinis, ngunit ang kanyang buong atensyon ay nasa dalaga. Pero hindi siya nakikinig. Puro na lang tungkol sa sarili niya, sa mga plano niya. Pakiramdam ko, kasama lang ako sa mga plano niyang iyon, hindi ako ang plano niya. Habang nagsasalita si Isabela,
Nakita ni Marco ang isang panik nito na hindi pa niya nakikita ang kalungkutan, ang paghahanap ng kalinga. Siya si Marco, ang hamak na katiwala, ang naging tagapakinig niya. Siya ang naging lalagyan ng kanyang hinanakit. Hindi niya ito binigyan ng payo. Hindi niya sinabing makipaghiwalay ito sa nobyo niya. Tanging sinabi niya, ang mahalaga ay kung saan ka masaya. Ang simpleng salitang iyon ay tila nagkaroon ng malaking epekto kay Bella. Tumingin ito sa kanya, asam nga mata nito ay may luha. Sa masumunod na araw, ang kanilang nga usapan ay naging kanilang sariling mundo. Nagkukwentuhan sila tungkol sa pangarap. Ang pangarap ni Marco na makapiling muli ang kanyang asawa at makatayo ng isang maliit na bukit. Ang pangarap ni Bella na maging isang pintor, isang bagay na tinututulan ng kanyang nga magulang. Sa kanilang mapausap, nawala ang kanilang nga estado sa buhay. Sila ay naging si Marco at si Bella na lamang 2 taong malungkot, 2 taong nahahanap ng koneksyon, at natagpuan ito sa isa't isa sa pinaka-imposibleng lugar. Ngunit alam ni Marco na ang bawat salita, bawat ibinabahaging lihim, ay isang hakbang palayo sa kanyang asawa at isang hakbang papalapit kay Isabela. Ang pagtataksil ay hindi na lamang nasa kanyang isipan o sa kanyang pandama. Ito ay nasa kanyang dila na. Ang pakikinig sa mga problema ni Bella, ang pagbibigay sa kanya ng emosyonal na suporta na hindi may bigay ng nobyo nito ay isang uri ng pananakaw. Ang pagbabahagi niya ng sariling pangungulila ay isang paanyaya. Ang kanilang mapausap ay naging isang mapanganib na sayaw, isang paamin ng kanilang nararamdaman ng hindi direktang sinasabi ang salitang pagnanasa o paibig. Naging makakampi sila laban sa isang mundong hindi nakaunawa sa kanila. As sa alyansang iyon, sa bawat tawa, sa bawat seryosong usapan, mas lalong lumalim ang hukay na kanilang hinuhukay para sa kanilang mga sarili. Ang pealis ng mga amo ni Marco para sa isang 2 linggong business trip sa Europa ang siyang naging hudyat. Sa pag-alis ng kanilang sasakyan sa malaking gate, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa mansyon. Dati, ang katahimikang ito ay kapayapaan para kay Marco. Ngayon, ito ay isang entablado. Isang malawa at bakanteng entablado kung saan sila ni Isabela ang natitirang mga akto at ang script ay isinusulat ng bawat kilos, bawat sulyap, bawat paginga. Ang nobyo ni Bella ay abala rin daw sa isang out-of-town project. Sila na lamang 2 sa isang bahay na masyadong malaki para sa 2 kaluluwang puno ng hindi masabing pagnanasa. Ang mga salita ay pansamantalang huminto. Sa halip, pinalitan ito nga kilos, maksiwasyong maingat na nilihan ni Isabela. Mapaanyayang hindi kailangan ng tinik. Naksimula ito sa silit tulugan. Isang hapon, tinawag siya ni Bella. Marco, tulungan mo naman ako. Sabi nito mula sa itaas. Paayat niya, nakita niya itong nakatayo sa harap ng isang malaking bookshelf, suot ang isang simpleng puting bestida na manipis ang tela at bumabakat sa kanyang katawan sa tuwing tumatama ang liwanag mula sa bintana. Gusto ko sanang ilipat itong mamabibigat na artbook sa pinakamataas na shelf pero hindi ko kaya. Pumasok si Marco sa kanyang silid, ang personal na espasyo ang dalaga. Ang amoy ng pabango nito ay mas matindi rito. Nakita niya ang magulo nitong kama, ang damit na nakasampay sa isang silya, ang litrato niya kasama ang kaibigan. Ito ay isang pakpasok sa kanyang pribadong mundo. Kumuha siya ng isang maliit na hagdanan at nagsimulang buhatin ang mga kakapal na libro. Habang nasa itaas siya ng hagdanan, tumayo si Bella sa ibaba, napakalapit, nakukunwaring naaabang para tumulong. Ngunit alam ni Marco na hindi iyon ang dahilan. Mula sa kanyang kinatatayuan, tanaw niya ang tuktok ng ulo nito, ang linya ng kanyang lig at ang bahagyang pakakabukas ng bestida sa may dibdib. Ang bawat paabot niya sa itaas ay nakdudulot ng paunat ng kanyang makalamnan at ramdam niya ang mata nito na sumusunod sa bawat galaw niya. Ang pahinga nito ay tila isang bulong sa kanyang likuran. Ang simpleng gawain ay naging isang uri ng pagpapahirap, isang pagsubok sa kanyang pagtitimpi. Ang kanyang kamay na bumubuhat sa mabibigat na libro ay nanginginig, hindi dahil sa bigat, kundi dahil sa presensya ng dalaga. Nang matapos siya, bumaba siya mula sa hagdanan at humarap dito. Muli, masyado silang malapit. Ayan, mas mayos na tingnan. Salamat Marco, sabi nito, ang mamata ay kumikinang. Hindi siya sumagot. Tumango lamang at mabilis na lumabas. Dala-dala ang init ng tingin nito na tila nakatata sa kanyang likuran. Kinagabihan muli siyang tinawag nito. Marco,
Hindi ko maisara ang bintana sa kwarto ko. Natatakot akong matulog nang nakabukas. Pagpasok niya, ang tanging ilaw na bumubuhay sa silid ay ang maliit na lampshade sa tabi ng kama nito. At doon nakita niya si Isabela nakatayo sa tabi ng bintana, suot ang isang manipis na pantulo na gawa sa satin, kulay itim. Ang tela ay kumikinang sa malabong ilaw, dumidikit sa kanyang katawan, at napapakita ng balangkas ng kanyang balikat, ng kanyang baywang, ng kanyang gahita. Ang manipis na strap nito ay tila anumang oras ay maaring malaglak mula sa kanyang balikat. Lumapit si Marco sa bintana. Kinailangan niyang umakyat sa kama nito para maabot ang trangka. Habang ginagawa niya iyon, ang kanyang katawan ay halos nakapatong sa ibabaw ni Bella. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada lamang mula sa buhok nito. Naamoy niya ang shampoo, ang lotion, ang init na nakmumula sa balat nito. Ang kanyang braso ay nanginginig habang pilit niyang isinasara ang bintana. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ramdam niya ang pahinga nito sa kanyang lip. Wala itong ginagawa para lumayo. Sa halip, tila mas lalo pa itong lumapit. Nang sa wakas ay naisara niya ito, dahan-dahan siyang bumaba mula sa kama. Humarap siya dito. Ang katahimikan ay mabigat, puno nga hindi sinasabi. Ang mamata nila ay nausap sa dilim. Ang tanong ay naroon, nakabitin sa hangin, hinihintay na lamang ang sagot. Ngunit muli, tumakas si Marco. Napaalam siya at halos takbuhin ang pasilyo palayo sa silid na iyon, palayo sa tukso na halos bumiha sa kanya. Ang huling paanyaya ang siyang tuluyang sumira sa lahat ng natitira niyang depensa. Kinabukasan ng gabi, nakita niya si Bella sa malaking media room, nanonood ng isang horror movie. Ang buong bahay ay madilim at ang tanging liwanag ay mula sa malaking screen. Marco, tawa nito nang mapansin siya. Samahan mo muna ako, natatakot akong maisa. Hindi siya nito pinaupo sa tabi niya. Diyan ka na lang sa may bar, mapunas kang nga bote o kahit ano, basta may kasama lang ako. Ito ang perpektong patibong. Binigyan siya nito ngang isang lehitimong dahilan para manatili. Umupo si Marco sa isang mataas na silya sa bar sa likod ng media room. Hawa ang isang basahan, ngunit ang kanyang mata at isipan ay nasa palabas at sa dalaga. Ang bawa sigaw mula sa pelikula ay nagiging dahilan para mapakapit si Bella sa unan. Ang bawat nakakagulat na eksena ay sinusundan ng isang maliit na tili. At sa bawat pagkakataon pagkatapos ang isang nakakatakot na parte, ang mga mata nito ay mabilis na hahanapin ang mga mata niya sa dilim. Isang tingin na naghahanap ngang kasiguraduhan, ngang proteksyon. Isang tingin na nagsasabing, nandiyan ka pa ba? At si Marco naroon lang, hindi makagalaw, isang bihak sa laro nito. Sa isang partikular na nakakatakot na eksena, napasigaw si Bella at biglang napatingin sa kanya. Ang muka ay puno ng takot. Sa pagkakataong iyon, ang tingin nila ay nagtagal. Sa dilim, sa gitna nga magasigaw mula sa screen, ang tingin na iyon ay isang malinaw na mensahe. Hindi na ito tungkol sa pelikula. Ito ay tungkol sa kanila. Isang paanyaya na hindi na niya kayang tanggihan. Tapos na ang pelikula, umakyat na si Bella sa kanyang silid, ngunit si Marco ay nanatili sa dilim ng media room. Nakaupo, nakatulala, nanginginig, alam na niya. Hindi na ito laro, hindi na ito aksidente. Bawat kilos ni Isabela ay isang maingat na hakbang sa isang plano. Asya, sa bawat pakpaya niya, sa bawat paksunod, ay kusa na ring naglalakat patungo sa kapahamakang matagal na niyang iniwasan. Ang tensyon na iniwan ng gabing ang panunod ng horror movie ay nanatili sa hangin kinabukasan. Isang kuryenteng hindi nakikita ngunit ramdam na ramdam sa bawat pagtatakpong ang kanilang nga mata. Sinubukan ni Marco na ibali ang lahat sa dati. Naging mas abala siya sa kanyang magagawain, iniwasan ang lugar kung saan alam niyang naroon si Isabela. Ngunit ang mansyon, na datiin na pakalawak, ay tila naging isang maliit na kulungan kung saan hindi niya matatakasan ang presensya nito. Sa labas, nagsimulang magdilim ang kalangitan. Nakbabadiyang bumuhos ang isang malakas na ulan, isang salamin ng namumuong sigwa sa loob ng bahay. Hapon na nang marinig ni Marco ang pausap. Nasa sala siya, naayos na mapalamuti, nang marinig niya ang boses ni Isabela mula sa din na nasa tabi lamang. May kausap ito sa telepono at base sa tono nito, ang kausap ay ang nobyo nito, si Anton. Sa simula, mahina ang boses ni Bella, puno ang pakiusap.
Ngunit habang tumatagal ang usapan, tumataas ang kanyang boses na papalitan ng pakadismaya. Hindi maintindihan ni Marco ang lahat ng salita, ngunit sapat ang kanyang naririnig. Hindi mo kasi naintindihan, sabi ni Bella. Ang boses ay nangingini na. Palagi ka na lang ganyan. Puro trabaho, puro mga kaibigan mo. Nasaan ka nung kailangan kita? Ang salitang iyon ay tumago sa puso ni Marco. Isang katahimikan ang sumunod at pagkatapos ay narinig niya ang boses ni Bella na basa na. Bahala ka sa buhay mo. Ang huling narinig niya ay ang malakas na kalabo ng teleponong ibinaksa sa lalagyan nito. At pagkatapos, katahimikan. Isang katahimikang mas mabigat kaysa sa sigawan. Alam ni Marco na dapat niyang iwanan iyon. Problema iyon ni Isabela. Pribadong buhay niya iyon. Ngunit pagkatapos ng katahimikan, narinig niya ang isang tunog na sumira sa lahat ng kanyang pagpipigil, isang mahinang pagikbi. Isang tunog ng pusong sinasaktan. Tumayo si Marco na alangan. Ang isang bahagi niya ay nagsasabing huwag makialam, iyan ang tama, iyan ang profesional. Ngunit ang isa pang bahagi, isang bahaging mas malakas, mas makatao, ay hindi kayang tiisin na marinig siyang umiyak ng maisa. Sa labas, nagsimulang pumata ang ulan, mahina sa simula, pagkatapos ay lumakas. Tila isang senyales. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa den, ang pinto ay bahagyang nakabukas. Sumilip siya. At ang nakita niya ay nakpadurog sa kanyang puso. Nakita niya si Isabela, nakaupo sa sahig, nakasandal sa sofa, yakap-yakap ang kanyang nga tuhod, ang kanyang nga balikat ay nanginginig sa bawat pahikbi. Ang imahang isang malakas, mapangakit at peliging nakangiting dalaga ay biglang naglaho. Sa kanyang harapan ay isang batang babae na nalulungko at nasasaktan. Kumatok siya ng marahan sa pinto. Bella, mahinang tawa niya. Nagangat ito ang tingin, ang kanyang gamata ay namumukto at pula. Ang kanyang makeup ay bahagyang kumalat na. May bakas ng gulat sa mukha niya at pagkatapos ay kahihiyan, mabilis niyang pinunasan ang kanyang ngaluha. Marco, anong ginagawa mo diyan? Pumasok si Marco sa loob. Hindi siya nagsalita. Kumuha lamang siya ng isang baso ng tubig mula sa minibar at inilapak ito sa maliit na lamisa sa tabi niya. Umupo siya sa dulo ng sofa. Hindi masyadong malapit, ngunit sapat na para maramdaman nito na hindi siya nag-iisa. Hayaan mo lang, sabi niya sa wakas. Ang boses ay mahinahon at malalim. Lilipas din yan. Hindi niya ito tinanong kung ano ang nangyari. Hindi niya ito sinabihan na tumahan na. Binigyan lamang niya ito ng espasyo para damhin ang sakit, habang tinitiyak na may kasama ito. Muling napahikbi si Isabela, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito tunok ng galit, kundi ng purong kalungkutan. Ilang minuto silang nanatili sa ganoong posisyon. Tangi ang tunog ng malakas na ulan sa labas at ang mahikbi ni Bella ang maririnig. At pagkatapos, sa isang iglap, nangyari ang hindi inaasahan. Gumalaw si Isabela. Lumapit ito sa kanya. At bago pa man makapag-react si Marco, naramdaman na lamang niya ang nga braso nito na yumayakap sa kanyang baywang. Ipinatong nito ang kanyang ulo sa kanyang dibdib at doon ipinakpatuloy ang pag-iyak. Nanigas si Marco. Ang kanyang buong katawan ay naalerto. Ito na iyon, ang linyang hindi na dapat tawirin. Ang kanyang nga kamay ay nanatiling nakababa. Hindi sigurado kung ano ang gagawin. Naramdaman niya ang init ng katawan nito, ang pagyanik ng kanyang balikat, ang pagkabasa ng kanyang damit dahil sa muluhan nito. Ang amoy ng kanyang buho ay pumuno sa kanyang nga pandama. Ang isang bahagi niya ay sumisigaw na itula ito palayo, na tumayo at umalis. Ngunit ang mas malakas na bahagi, ang puso niya, ay hindi kaya. Dahan-dahan na tila isang krimen ang kanyang ginagawa. Itinaas niya ang kanyang nga kamay at niyakap ito pabalik. Sa una, ito ay isang alanganing yakap. Ngunit nang maramdaman niya, itong mas lalong yumakap ng mahigpit. Tila naghahanap ng kalungan, nawala ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Ipinikit niya ang kanyang mata at hinayaan ang sarili na damhin ang sandaling iyon. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ipinapadama sa kanya na ligtas siya, na may karamay siya. Ang yakap na iyon ay tumagal ng napakatagal. Hindi ito isang yakap ng pagnanasa, kundi isang yakap ng 2 taong parehong nangungulila. Sa yakap na iyon,
Natapwan ni Marco ang isang kahulugan na matagal na niyang hinahanap. Si Isabela, sa yakap na iyon, ay natapwan ang kalinga na hindi may bigay sa kanya ng mundong kanyang ginagalawan. Dahan-dahan tumahan si Bella. Ang kanyang ngahigbi ay napalitan ng malalim na pahinga, ngunit hindi pa rin sila bumibitaw. Nang sa wakas ay humiwalay sila, hindi sila nag-iwasan ng tingin. Tinitigan ni Marco ang mukha nito, ang bakas ng luha. Gamit ang kanyang hinlalaki, marahan niyang pinunasan ang isang luhang natitira sa pisngi nito. Ang simpleng kilos na iyon ay mas intimado pa kaysa sa isang halik. Isang kilos ng pag-alaga, ng pag-angkin. Walang salitang namutawi sa kanilang nga labi, ngunit sa kanilang nga mata, lahat ay nasabi na, ang laro ay tapos na, ang pakukunwari ay wala na. Ang linya ay hindi lang natapakan, ito ay binura na ng tuluyan. Ang damdamin sa pagitan nila ay hindi na lamang pagnanasa at pagkaakit. Mayroon ng koneksyon, isang malalim at mapanganib na ugnayan na pareho, nilang hinanap at ngayon ay kanilang natapwan. Ang yakap na iyon sa gitnangang, sikwo sa labas at sa loob nila ay naiwan ng isang permanenteng pababago. Nawala ang laro, ang pang-akit, ang papapakiramdaman. Ang pumalit ay isang tahimik na paunawa, isang banayad na paalaga na namamagitan sa kanila. Sa mga sumunod na araw, ang kanilang kilos ay nakaroon ng bagong ritmo. Isang simpleng paabot niya ang kapwa ay sinusuklian ni Bella ang isang ngiting puno ang pasasalamat. Isang pagdaan nila sa pasilyo ay hindi na puno ang tensyon, kundi ang isang komportableng katahimikan. Para silang 2 taong may lihim na kasunduan. Isang lihim na nakbubuklod sa kanila sa isang paraang hindi maintindihan ng mundo sa labas. Ngunit kung ang kahinaan ni Bella ang nakbukas ng pinto, ang kahinaan ni Marco ang siyang tuluyang naalis nito sa mga bisagra. Nakita ni Bella ang pagbabago kay Marco. Mas naging malapit sila. Ngunit napansin din niya ang isang, mas malalim na lungkot sa mamata nito, isang bigat na tila lalo pang nadagdagan matapos ang gabing iyon. Hindi na ito ang tahimik at matatak na katiwala lamang. Nakita na niya ang lalaking marupok sa loop. Isang gabi, habang naglilinis si Marco sa silid aklatan, natakwan siya ni Bella na nakatayo sa may balkonahe, nakatanaw sa mailaw ngang siyudad sa malayo. Ang hangin ay malamig at ang tanging ingay ay ang malayong ugong ng trapiko. Lumapit ito at tumabi sa kanya. Hindi nagsasalita sa simula. Pareho silang nakatanaw sa karagatan ng gailaw. Ang ganda, pero ang layo, sabi ni Bella sa wakas. Parang nga bituin na hindi mo maabot. Tumingin si Marco sa kanya. Sa dilim, ang mukha nito ay tila isang obra ngang isang pintor, malambot at puno ngang emosyon. Ikaw naman, Marco, mahinang sabi ni Bella. Kagabi, pinakingan mo ako. Ngayong gabi, ako naman ang makikinig sa iyo. Anong iniisip mo? Sa tanong na iyon, tila may bumigay sa loob ni Marco. Ang pada na matagal na niyang itinatayo sa paligid ng kanyang puso, ang pada na kahit ang pagnanasa ay hindi tuluyang nagiba, ay nagsimulang gumuho sa harap ng simpleng paalala. Bumuntong hininga siya. Isang hiningang tila naglalaman ng lahat ng bigat na kanyang dinadala sa loob ng maraming taon. Iniisip ko ang asawa ko, sabi niya sa wakas, ang boses ay halos pabulong. Ito ang unang pagkakataon na binanggit niya ito kay Bella nang may ganitong kabigatan. Tuwing gabi, bago ako matulog, tinitingnan ko ang ngailaw na yan. Iniisip ko kung alin sa mga yan ang nagbibigay liwanag sa kwarto niya sa Dubai. Alam kong imposible pero iyon ang ginagawa ko. Nagpatuloy siya. Ang nga salita ay dahan-dahang lumalabas, tilam nga bilanggo na sa wakas ay pinalaya. Nag-usap kami sa video call. Nakikita ko ang mukha niya, naririnig ko ang boses niya. Pero ang telepono, para siyang isang bintana na salamin lang. Nakikita mo ang nasa kabila, pero hindi mo mahawakan. Naririnig mo pero hindi mo mayakap. Sa bawat pagkatapos ng tawa, mas lalo lang akong nangungulila. Mas masakit pa kaysa noong hindi ko siya nakikita. Habang nagsasalita siya, nakatingin lamang siya sa malayo. Hindi niya kayang tignan si Bella. Nahihiya siyang ipakita ang ganitong kahinaan. Ang mga taon, dumadaan lang, Bella. Gigising ako, magtatrabaho, maglilinis, mag-ayos. Ang makamay na ito, sabi niya. Tinitignan ang sariling mapalat na magaspang na dahil sa trabaho. Dapat sanai para sa pag-alaga sa kanya, sa pagtatayo ang sarili naming bahay.
Pero ngayon, para na lang sa pag-ayos ng bahay ng iba. Doon na nagsimulang mangilit ang kanyang nga luha. Pakiramdam ko, hindi na ako isang tao. Isa na lang akong makina na pinapagana ang mansyon na to. Isang multo na naglalakat sa mga pasilyo. At sa gabi, kapak maisa na lang ako sa kwarto ko. Doon ko nararamdaman lahat. Ang bigat, ang paiisa. Sa buong panahon ng kanyang pagsasalita, si Isabela ay hindi umimik. Nakikinig lamang ito. At nang maramdaman nitong nangingini na ang balikat ni Marco, dahan-dahan nitong inilagay ang kanyang kamay sa braso nito. Isang simpleng pakdampi, ngunit puno ang kahulugan. Isang pakdampi na nagsasabing, naririto ako, naririnig kita, naintindihan kita. Ang pakdampi na iyon ang tuluyang nakpabagsak sa kanya. Napayuko siya, ipinatong ang kanyang braso sa rehas ngang balkonahe, at dun, sa harap ngang dalaga, sa unang pagkakataon sa loob ngang napakatagal na panahon, hinayaan niyang tumulo ang kanyang luha. Hindi ito isang maingay na pag-iya, kundi isang tahimik na pag-agos ng lahat ng sakit at pangungulila na matagal na niyang kinikimkim. Hindi nagsalita si Bella, hinayaan niya lang ang kanyang kamay na manatili sa braso ni Marco. Isang tahimik na angkla sa gitna ng kanyang unos. Nang sa wakas ay tumahan si Marco, nag-angat siya ngang tingin at humarap dito. Ang kanyang mukha ay basang-basang ang luha. Wala nang pakukunwari, wala nang pader. Sa kanyang harapan ay hindi ang anak ng kanyang amo, kundi si Bella. At sa harapan ni Bella ay hindi ang kanilang katiwala, kundi si Marco. Dalawang tao, hubad ang makaluluwa, na nakita sa gitna ng kanilang makaibang nga kalungkutan. Pareho lang tayo, pabulong na sabi ni Bella, pareho lang tayong nag-iisa. Sa mga salitang iyon, nakaroon ng kawiran ang lahat. Ang kanilang pananasa, ang kanilang nga titik, ang kanilang nga pakdampi hindi na ito isang simpleng kasalanan. Para sa kanila, sa sandaling iyon, ito ay naging isang uri ngang kaligtasan. Isang paghahanap ngang kalinga sa isa-isa. Ang paghahanap ngang ini sa gitna nga malami at malungkot nilang nga mundo. Alam ni Marco na wala ng atrasan. Sa pagpapakita niya ang kanyang pinakatatagong kahinaan, ibinigay na niya kay Bella ang huling piraso ng kanyang sarili. Ang paglaban ay tapos na, wala nang dahilan para lumaban pa. Ang agos na matagal niyang sinasawanan papalayo ay tuluyan na siyang tinangay. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na siya natatakot kung saan siya nito dadalhin. Ang gabi matapos ang kanilang mapaamin sa balkonahe ay nakdala ng isang bagong uri ng katahimikan. Hindi na ito ang katahimikang puno ang tensyon o paalinlangan. Ito ay isang katahimikang mabigat, isang paghihintay. Pareho nilang alam na ang lahat ng pader sa pagitan nila ay nagiba na. Ang natitira na lamang ay isang manipis na kurtina, naabang ang isang hininga ng hangin upang tuluyan ng hawiin. Ang hangin na iyon ay dumating sa anyo ng isang bagyo. Nagsimula ito bilang isang mainit at maalinsangang gabi. Walang hangin. At ang hangin mismo ay tila mabigat hiningahin. Si Marco at Isabela ay nasa malaking sala, nakukunwaring may ginagawa. Siya ay nag-ayos ng malibro, si Bella naman ay nagbabasa, ngunit pareho silang hindi mapakali. Bawat paglipat ng pahina, bawat pag-ayos ng libro, ay isang ingay na binabasag ang nakabibinging pag-abang. Sa labas, nagsimulang magpakita ng galit ang kalikasan. Ang malayong pakulog ay naging mas malapit, mas malakas. Ang hangin ay nagsimulang umihip, yumuyugyo sa mga puno sa hardin, at pagkatapos, sa isang iglap, kumislap ang isang matalim na kidlat na sinundan ng isang dagundong na tila napayani sa buong mansyon. Kasabay nito namatay ang lahat ng ilaw. Ang kadiliman ay ganap at bigleen. Tanging ang paulit-ulit na pet flash ng kidlat sa labas ang nagsilbing ilaw. Nagpapakita ng maanino nila salok ng ilang saglit. Marco, narinig niyang tawa ni Bella. Ang boses nito ay may bahid ng takot. Nanito lang ako, mabilis niyang sagot. Ang kanyang boses ay isang angkla sa gitna ng kadiliman. Kahit hindi niya ito nakikita, alam niyang natatakot ito. Sanay si Marco sa ganitong sitwasyon. Kalmado siyang kumuha ng posporo at mga kandila mula sa isang drawer. Sinindihan niya ang isa. At ang maliit na apoy ay nagbigay ng isang mahinang liwanag. Lumilihanga gumagalaw na anino sa mga pader. Sinindihan niya pa ang ilan at dahan-dahan ang sala ay naligo sa isang mainit at kulay gintong liwanag.
Ang kapaligiran ay biglang nag-iba. Hindi na ito ang marangyang sala, kundi isang kuweba, isang lihim na santuwaryo na tanging silang, dalawa lamang ang nakakaalam. Nakita niya si Bella, nakaupo sa sofa, yakap ang isang unan. Sa liwanag ng kandila, ang kanyang mukha ay tila mas malambot, ang kanyang mata ay mas malaki at mas nangungusap. Salamat, sabi nito. Kumuha si Marco ng isang boteng alak at 2 kopita. Walang salitang namutawi, ngunit pareho nilang naintindihan. Inabutan niya ito ng isang kopita. Ang kanilang mga daliri ay nakdampi ng sandali. Isang pakdampi na ngayon ay puno ng ang kasiguraduhan. Umupo siya sa sahi, hindi kalayuan mula sa sofa, nakasandal sa isang silya. Uminom sila sa gitna ng tahimikan, habang sa labas, ang bagyo ay nasa kasagsagan nito. Ang bawat kulong ay nagiging dahilan para bahagyang mapatalon si Bella. Sa bawat kidlat, nakikita ni Marco ang takot sa mata nito. Pagkatapos ng isang partikular na malakas na kulo na salita si Bella, Marco, dito ka lang sa tabi ko, pakiusap nito. Ang boses ay halos pabulong. Huwag mo akong iwan mag-isa. Ito na iyon. Ang huling paanyaya, ang huling tanong. Tumingin si Marco sa kanya. Sa mata nito, nakita niya ang takot, ngunit nakita rin niya ang pagnanasa, ang paghahanap ng kalinga. Ang lahat ng paglaban sa loob niya, ang lahat ng rason, ang lahat ng konsensya ay tila tinangay ng malakas na hangin sa labas. Dahan-dahan, tumayo siya. Lumapit siya kay Bella. Kinuha niya ang kopita mula sa nangingini nitong kamay at inilapa ito sa lamesa. Hinawakan niya ang kamay nito, isang kamay na malamig dahil sa takot. At pagkatapos, dahan-dahan siyang umupo sa tabi nito sa sofa. Humarap sila sa isa-isa. Ang kanilang nga mukha ay pinaglalaruan ng liwanag ng kandila. Walang nagsasalita. Tanging ang kanilang nga mata ang nausap. Dahan-dahan, itinaas ni Marco ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi nito. Malambot, makinis. At pagkatapos, unti-unti niyang inilapit ang kanyang mukha. At sa gabing iyon, sa saliwang bagyo sa labas, ang kanilang nga labi ay sa wakas ay nagtakpo. Hindi ito isang halik ng simpleng pagnanasa. Ito ay isang halik ng pangungulila, ng pag-asam, ng dalawang kaluluwang sa wakas ay natakpuan ang kanilang tahanan sa isa-isa. Isang halik na may lasa ng alaan ng luha. Isang halik na naglalaman ng lahat ng kanilang nga titik, ng lahat ng kanilang nga pakdampi, ng lahat ng kanilang nga lihim na pausap. At mula sa halik na iyon, ang lahat ay gumuho at muling nabuo. Ang unos sa kanilang nga dibdib ay sa wakas ay bumuhos, mas malakas pa kaysa sa bagyo sa labas. Ang kanilang mga katawan ay nagsalita sa isang lengwaheng, hindi kailangan ng mga salita, isang wika ng balat ng init ng pahinga, isang paglalakbay sa bawat sulok ng kanilang pagkatao, isang mabagal na patuklas na puno ng paingat at sabay na pagsuko. Ang bawat pakdampi ay isang paamin. Ang bawat halik ay isang pangako sa kasalanang matagal na nilang inaasam. Sa liwanag ng makandila, ang kanilang nga anino ay naging isa, sumasayaw sa pader na parang maalon. Sa gitna nga unos, natakpuan nila ang isang katahimikan, isang perpektong sandali kung saan walang nakaraan, walang kinabukasan, tanging ang ngayon, tanging sila. Dahan-dahan, ang bagyo sa labas ay humupa. Ang malakas na buhos ng ulan ay naging isang ambon, ang makulo ay naging malayong bulong na lamang, at sa paktahan ng kalikasan ay sharing paktahan ng unos sa pagitan nila. Nakahiga sila sa gitna ng sala, balot ng kumot at ng kanilang bagong lihim. Ang makandila ay halos ubos na. Ang katahimikan ay bumalik, ngunit ito ay isang bagong uri ng katahimikan. Puno ito ng bigat ng kanilang ginawa, ngunit puno rin ng isang kakaibang kapayapaan. Pinagmasdan ni Marco si Bella habang natutulog ito sa kanyang nga bisik. Sa liwanag ng papatay na kandila, mukha itong isang anghel. Ngunit alam niya na sa gabing iyon, pareho silang nahulog mula sa langit. Ang kasalanan ay naganap na, ang bunga ay natikman na, at habang pinagmamasdan niya ang huling kandila na tuluyang namatay at naiwan sa kanila sa dilim, alam ni Marco na ang kanilang buhay ay hindi na kailanman magiging pareho. Ang bagyo ay tapos na, ngunit ang mapinsala nito ay ngayon pa lamang nila sisimulang harapin. Ang unang gumising ay si Marco. Ang liwanag na pumasok sa malalaking bintana ng sala ay hindi na ang mainit at kulay gintong liwanag ng kandila, kundi ang malamig at mapusyaw na liwanag ng bukang liwewe. Ang buwang silid,
Nakagabi ay tila isang sagradong pugat. Ngayon ay mukhang isang pinangyarihan ng krimen. Ang makandilang tunaw na, ang basong botengala, ang dalawang kopita sa sahig, ang kumot na nakalukot-lukot lahat ay mga tahimik na testigo sa kasalanan ng kanilang pinaksaluhan. Dahan-dahan siyang bumangon, maingat na huwa magising si Isabela na mahimbing na natutulo sa kanyang tabi. Pinakmasdan niya ito. Sa liwanag ng umaga, mas lalo pang lumitaw ang kanyang kagandahan, ngunit pati na rin ang kanyang pagiging bata. Isang batang babae na kanyang inangkin sa gitna ng unos. At sa sandaling iyon, ang lahat ng bigat ng kanyang ginawa ay bumaksak sa kanya na parang isang pada. Ang mukhang kanyang asawa ay biglang sumulpot sa kanyang isipan, malinaw na malinaw. Tila nakatayo ito sa kanyang harapan. Ang mata ay puno ng pagtitiwala. Isang matinding kirot ng pagkakasala ang bumayo sa kanyang dibdib. Napakalas na halos hindi siya makahinga. Isa siyang mandaraya, isang taksil. Ipinagpalit niya ang nga taon ng pagsasama at mga pangako para sa isang gabing puno ng pagnanasa. Napapikit siya, nais na burahin ang lahat, ngunit alam niyang huli na. Maya-maya, gumalaw si Isabela. Dahan-dahan nitong iminulat ang kanyang nga mata, at ang unang nakita nito ay ang mukha ni Marco, isang mukhang puno ng pagsisisi at pagkalito. Sa unang ilang segundo, ang kanilang mata lamang ang nausap. Nawala ang apoy ng pagnanasa. Ang pumalit ay isang alanganing pagkailang. Ang katawan na kagabi ay pamilyar at kanya, ngayon ay tila muling naging banyaga. Marco, pabulong na sabi nito. Hindi siya sumagot. Dahan-dahang bumangon si Bella, hinila ang kumot upang takpan ang kanyang sarili. Ang katahimikan sa pagitan nila ay nakakabingi. Okay ka lang? Tanong nito sa wakas. Tumingin si Marco sa kanya at samga mata nito, nakita niya ang sarili niyang takot na sinasalamin. Umiling siya, hindi ko alam, tapat niyang sagot. Dapat na tayong maglinis? Sabi niya. Binabago ang usapan. Bumabalik sa papel na alam niya. Ang pagiging katiwala. Tumango si Bella. At doon, sa malamig na liwanag ng umaga, nasimula ang kanilang unang gawain bilang mga kasabwat. Tahimik silang kumilos, tinatapon ang nga tunaw na kandila, pinupulot ang bote nga alak, hinuhugasan ang nga kopita. Ang bawat kilos ay tila isang ritual ngang pagbubura ngang ebidensya. Habang napupuna si Marco ngang lamesa, lumapit si Bella at tinulungan siyang ayusin ang maunan sa sofa. Ang kanilang nga balikat ay nakdikit saglit at pareho silang napawrong. Ang pagdampi na kagabi ay natural at puno ngang init, ngayon ay nakdudulot ng kaba. Nang matapos sila, ang sala ay bumalik sa dati nitong kaayusan. Tila walang nangyari, ngunit alam nilang dalawa na ang lahat ay nakbago na. Maghahanda akong almusal, sabi ni Marco. Ito ay isang pagtakas pabalik sa normalidad. Sumunod si Bella sa kusina. Umupo ito sa may island counter habang si Marco ay nagtitimplang kape at nagluluto. Ang bawat tuno ang pabukas ng ref, ang paprito nga itlo, ang paglagiti ng kutsara sa tasa ay tila na pagkalaka sa kanilang bagong mundo. Hindi na sila makatingin ng diretso sa isa-isa. Ang nga, sulyap ay panakaw na lamang. Ang nga ngiti, kung mayroon men, ay pilit. Naalmusal sila sa katahimikan. Ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon ay ang nga hindi masabing tanong. Ano na ngayon? Paano na tayo? Nagtagal, si Bella ang gumasa sa katahimikan. Hindi ko to pinagsisisihan, Marco, sabi nito, ang boses ay mahina ngunit matatak. Nagangat ng tingin si Marco. Ako rin, pagsisinungaling niya. Dahil ang totoo, ang isang bahagi niya ay lubos na nagsisisi, habang ang isa namang bahagi ay hindi kayang mabuhay kung hindi ito nangyari. At doon, sa gitna ang kanilang almusal, itinata nila ang nga hindi nakasulat na patakaran ng kanilang relasyon. Walang matatanong, walang mangungonsensya. Ang nangyari ay nangyari na. Ito ay magiging isang lihim na tanging silang dalawa lamang ang nakakaalam. Ang mansyon ang magiging kanilang mundo, ang kanilang kaharian. Ngunit ang kanilang bagong mundo ay agad na sinubok. Biglang tumuno ang telepono ni Marco. Kinuha niya ito at nakita niya ang pangalan ng kanyang asawa sa screen. Bigla siyang namutla. Tumingin siya kay Bella. Ang nga mata ay puno ng gulat at takot. Tumango si Bella, tila nagbibigay ng permiso. Lumayo si Marco ng kaunti at sinagot ang tawag. Hello, mahal, sabi niya.
Pilit na pinapasigla ang kanyang boses. Pinanot ni Bella si Marco habang kausap nito ang kanyang asawa. Nakita niya kung paano nagbago ang tindig nito, kung paano ito pilit na ngumingiti, kung paano naging malambing ang boses nito. Ang bawat I miss you na sinasabi nito sa telepono ay parang isang sampal kay Bella. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan, selos. Isang matinding selos sa babaeng hindi niya kilala ngunit nakmamay-ari sa lalaking kasama niya. Nang ibaba ni Marco ang telepono, ang kanyang mukha ay parang isang maskara ng kalungkutan. Tumingin siya kay Bella. Kailangan kong magtrabaho, sabi niya at mabilis na tumalikod, hindi na makatingin sa kanya. Naiwan si Bella sa kusina, mag-isa. Ang init at koneksyon na kanilang naramdaman kagabi ay napalitan na ngang isang malamig na katotohanan. Sila ay mga magnanakaw. Ang bawat sandali ng kanilang kaligayahan ay ninakaw mula sa ibang tao. Ang kanilang pag-ibig, kung iyon man ang tawag dito, ay itinayo sa pundasyon ng kasinungalingan. Ang araw ay nakpatuloy. Ibinalik nila ang kanilang nga dating papasya ang katiwala, si Bella ang batang amo, ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may bago ng kuryente. Ang isang sulyap sa pasilyo ay nagiging isang mensahe. Ang isang padampingang kamay habang inaabot, ang isang baso ay nagiging isang pangako. Ang mansion ay hindi na isang simpleng bahay. Ito ay naging isang gilded cage, isang kulungang gawa sa ginto kung saan sila ay parehong bilanggong ang kanilang lihim. Ang sayo ng nakaw na sandali ay mabilis na napalitan ng walang katapusang kaba. Ang bawat tuno ng gate, ang bawat tawag sa telepono ay nagiging isang banta. Natapos na ang bagyo, ngunit ang pamumuhay sa ilalim ng anino nito ay ngayon pa lamang nagsisimula. Ang nga unang araw matapos ang gabing, iyon ng bagyo ay isang lagnat ng pagnanasa. Ang kanilang lihim ay isang apoy na nakpainit sa malamig na mansyon, at sila, tilam nga gamo-gamo, ay paulit-ulit na lumalapit, handang masunog. Ang bawat sulok enege, bahay ay naging potensyal na takpuan. Isang mabilis na halik sa likod ng malaking estante sa silid aklatan. Isang pagdamping ang gakamay sa dilim ng pasilyo. Magagabi kung kailan kapa ang buong mundo ay natutulo na, si Marco ay dahan-dahang pupunta sa silid ni Isabela o si Isabela ang pupunta sa maliit na silid niya sa ibaba. Sama sandaling iyon, ang kanilang makatawan ang siyang nausap. Puno ang isang despradong kagutuman. Tila sinusubukan nilang punan ang lahat ng taon ng kanilang kalungkutan sa ilang oras lamang. Sila ay naging eksperto sa sining ng pandaraya. Alam nila ang nga blind spot ng mga CCTV camera. Kabisado nila ang bawat kalansing at lagutok ng sahig. Ang kanilang makilos ay naging isang maingat na isinaplanong sayaw. At salop ng maikling panahon, ang panganib ay nakdakdak lamang sa kanilang kasiyahan. Ang bawat nakaw na sandali ay isang tagumpay. Ngunit ang apoy, kapag hindi inalagaan, ay nagiging abo, at ang kanilang lihim na dati isang mainit na kumot ay unti-unting naging isang mabigat na kadena. Ang unang napakitan ng maklamat ay si Marco. Ang kaba na dati ay nakpapasigla sa kanya ay naging isang walang katapusang paaalala. Ang bawat tunog ay nagiging isang banta. Ang pagbukas ng gate sa umaga, kahit alam niyang hardinero lamang iyon, ay nakpapatayo ng kanyang balahibo. Ang pagring ng telepono sa bahay ay nakpapakabasa kanyang dibdib. Nagsimula, siyang maging paranoid. Pakiramdam niya, ang ibang makatulong na paminsan-minsan ay dumarating para maglinis ay may napapansin. Ang simpleng tanong tulad ng mukhang pagod kayata, Marco, ay nagiging isang akusasyon sa kanyang isipan. Ang pagkakasala ay naging kanyang anino, sumusunod sa kanya kahit saan. Sa gabi, hindi na siya makatulog ng mahimbing. Nakikinig siya sa bawat tunog, inisip kung may nakatulas na sa kanila. Ang mukha ng kanyang asawa ay bumibisita sa kanyang nga panaginip, hindi na nakangiti kundi puno ng pihati. Kasabay ng paglaki ng takot ni Marco ay ang paglaki naman ng pagiging posesibo ni Isabela. Ang dalagang dati ay kontento na sa mga nakaw na sandali ay nasimulang maganap ng higit pa. Gusto niyang maramdaman na siya ang priority, hindi isang lihim na itinatago. Kapag kausap ni Marco ang kanyang asawa sa telepono, hindi na may tago ni Bella ang kanyang pakainis. Ang kanyang mata ay nadidilim. At pagkatapos ng tawag,
Sasabihin niya ang nga bagay tulad ng, siguro mas masaya ka kung siya na lang ang kasama mo. Ang kanilang mapagtatalo ay nagsimula. Matahimik na argumento sa masulok ng bahay. Siya ay nagiging mas mapaganap. Hinihiling ang kanyang oras at atensyon sa maparaang mapanganib. Siya naman ay nagiging mas mainit ang ulo. Pagod na sa patuloy na pagtatago ay sa biga ng kasalanan. Ang matamis na pagsasama ay unti-unting nilalasahan ng pait. Ang tiyak na pabaksa ay nagsimula sa isang gabi na hindi nila inaasahan. Ang mamagulang ni Bella ay nasa Europa pa, kaya pakiramdam nila ay ligtas sila. Gabi na, at nasa kusina sila. Naghahanda ng isang simpleng hapunan para sa kanilang dalawa, isang bagay na naging ritual na nila. Nanonood si Bella habang nagluluto si Marco, nakayakap mula sa likuran nito, ang kanyang baba ay nakapatong sa balikat nito. Natatawanan sila. Ninanamnam ang isang sandaling ng normalidad, isang ilusyon na sila ay isang ordinaryong makasintahan. At sa gitna ng kanilang kaligayahan, isang matalim na tuno ang bumasak sa kanilang mundo, ang tuno ng pagbukas ng gate ng garahe. Nakatinginan sila, ang kanilang nga mata ay nanlalaki sa gulat at takot. Impossible! Pagkatapos ay nakita nila ang mailaw ng isang pamilya na kotse na tumatanglaw sa bintana ng kusina. Ang kotse ina ni Bella. Si Mama, nanginginit na sabi ni Bella, ang sumunod na ilang segundo ay isang eksena ng purong sinda, mabilis silang nagiwalay. Ayusin mo ang sarili mo, utal na sabi ni Marco, habang mabilis niyang inaayos ang kanyang damit. May bahid ng lipstick sa kanyang lik, at desperado, niya itong pinunasan ng kanyang kamay. Si Bella naman ay mabilis na nang-ayos ng kanyang buho at damit. Ang dalawang baso ng alak sa counter. Mabilis itong itinago ni Marco sa ilalim ng lababo. Pagkatapos ay narinig nila ang pagbukas ng pinto. Pumasok ang ina ni Bella, mukhang pagod mula sa biyahe. Bumalik pala ito nang mas maaga mula sa isang lokal na side trip. Anak, Marco, bakit gising pa kayo? Tanong nito. Ang boses ay nagtataka. Napatingin ito sa kanilang dalawa, pagkatapos ay sa niluluto ni Marco. Nagugutom daw po si Maam Bella, Maam. Kaya ipinagluto ko po siya. Mabilis na sagot ni Marco. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Ganon ba? Sabi ng ginang. Ang kanyang mata ay nanunuri. Tumingin ito mula kay Marco papunta kay Bella. Kumain ka na anak at matulog ka na. Maaga pa tayo bukas. Tumango si Bella. Hindi makapagsalita. Hinintay nilang umakyat ang ina ni Bella. Nang marinig na nila ang pagsara ng pinto ng silid nito sa itaas, doon lamang sila nakahinga. Ngunit ang ginhawa ay mabilis na napalitan ng isang nakakakilabot na takot. Napasandaw si Marco sa pader, nanginginig. Si Bella naman ay napaupo sa isang silya, ang mukha ay putlang-putla. Ang kanilang ligtas na santuwaryo ay nilapastangan na. Ang panganib ay hindi na, isang ideya lamang. Ito ay naging totoo at nakatayo sa kanilang harapan. Tumingin sila sa isa-isa. At sa pagkakataong iyon, ang nakita nila sa mata ng bawat isa ay hindi na pagnanasa o pagmamahal. Ang nakita nila ay takot. Ang nakita nila ay isang salamin ng kanilang sariling kapahamakan. Ang insidenteng iyon ang lumaslas sa huling hiblangang kanilang inosenteng pagnanasa. Ang kanilang malihim na pakikita ay nagpatuloy, ngunit iba na ang pakiramdam. Ang bawat halik ay may kasamang pagmamadali. Ang bawat yakap ay may kaakibat na paglingon sa likuran. Ang kanilang nga pag-usap ay napuno nga paano kung ang saya ay nawala na, napalitan ng isang mapait na lasa ng pagkabalisa. Ang kanilang relasyon na isinilang sa gitna ng isang bagyo ay unti-unti nang nalulunod sa isang dagat ng takot at kasinungalingan. Ang lihim na dati ay kanilang lakas ay naging kanilang pinakamabigat na pasanin. At pareho nilang alam na hinihintay na lamang nila ang araw kung kailan sila tuluyang lulubog. Ang lahat ng lihim ay may hangganan. Ang bawat ninakaw na sandali ay may katumbas na kabayaran. At ang apoy na sinindihan ni Marco at Isabella sa gitna ng unos ay unti-unti nang namamatay. Hindi dahil sa isang malakas na buhos ng ulan, kundi dahil sa paubos na panggatong. Ang kanilang relasyon na nabuhay sa takot at pagnanasa ay nagsimula ng mabulok mula sa loop. Ang dating matamis na halik ay mayroon ng lasang kasinungalingan. Ang dating mainit na yakap ay mayroon ng lamig ng pangamba. Ang katapusan ay dumating hindi sa anyo ng isang paksabo, kundi sa isang simpleng mensahe sa telepono.
Isang mensaheng dapat sana ay katuparan ng lahat ng pangarap ni Marco. Mahal, naaprubahan na. Uwi na ako for good. Hintayin mo ako. Ang salitang iyon mula sa kanyang asawa ay tumama kay Marco na parang kidlat sa isang maaliwalas na langit. Ito na iyon. Ang pangarap na kanyang hinintay sa loob ngang halos isang dekada. Ang pagbabalik ngang kanyang asawa. Ang muling pagbuo ngang kanilang pamilya. Ngunit habang binabasa niya ang nga salita, walang saya siyang naramdaman. Tanging isang nakakabinging katahimikan sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na tila may namatay sa loob niya. Ang katotohanan, sa wakas, ay sumingil na. Alam niya ang kailangan niyang gawin, walang ibang pagpipilian. Ang pakikipagtakpo nila ni Bella ay ang kanilang huling pagtatanghal sa entablado ng mansyon. Pinili niya ang hardin sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga kung saan minsan ay nakwentuhan sila. Hapon na, at ang papalubo na araw ay nabibigay ng isang malungkot na kulay kahel sa paligid. Dumating si Bella, may ngiti sa kanyang galabi, isang ngiti na agad na naglaho nang makita nito ang itsura sa mukha ni Marco. Walang paligoy-ligoy. Babalik na siya Bella. Sabi ni Marco, ang kanyang boses ay walang emosyon, pagod na. Dito na siya sa Pilipinas titira para sa tototo. Hindi agad nakapagsalita si Bella. Tila pinoproseso ng kanyang isipan ng salita. Pagkatapos, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang malabi. Ganun na lang ba yun? Tanong niya, ang boses ay nagsisimula ng mangini sa gali ay sakit. Pagkatapos na lahat, babalik ka lang sa kanya na parang walang nangyari? Hindi sumagot si Marco. Tumingin lamang siya sa malayo. Ano ako para sa iyo, Marco? Isang pampalipas oras habang naghihintay ka. Isang laruan para hindi ka mainip? Tumaas na ang boses nito. Ang luha ay nagsisimula ng mamo sa kanyang mata. Sabihin mo, hindi Bella. Anong hindi? Tignan mo ako, Marco. Sabihin mo sa akin na hindi mo ako ginamit. Sigaw niya. Ang kanyang kamao ay nakakuyom. Sa wakas, tumingin si Marco sa kanya. At sa mga mata nito, nakita ni Bella ang isang lalaking wasak na wasak. Patawad. Iyon lamang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Isang salitang napakasimpel ngunit naglalaman ng lahat. Patawad dahil minahal niya ito. Patawad dahil kailangan niya itong iwan. Patawad dahil sinira niya ang kanilang buhay. Duwag! Iyon ang huling salita ni Bella bago ito tumalikod at tumakbo pabalik sa loob ng bahay. Umiyak. Naiwan si Marcos sa ilalim ng puno. Mag-isa, habang dahan-dahang nilalamon ng dilim ang hardin. Nagpaalam si Marcos sa maamo ni Bella kinabukasan. Sinabi niyang kailangan na niyang umalis para asikasuhin ang pagbabalik ng kanyang asawa. Walang maraming tanong. Tinanggap nila ang kanyang pagbibitiw. Ang huling araw niya sa mansyon ay isang mahabang pagluluksa. Bawat sulok na kanyang nililinis ay may kaakibat na alaala. Ang swimming pool kung saan nagsimula ang lahat. Ang pasilyo kung saan una silang nakadikit. Ang kusina at ang kanilang galihim na hapunan. Ang sala kung saan sila ay naging isa sa gitna ng bagyo. Ang mansyon ay hindi na isang bahay, ito ay isang libingan ng alaala. Bago siya umalis, iniwan niya ang kanyang susi sa lamesa sa entrada. Humarap siya at tinignan ang malaking hakdanan. Umaasa sa huling pagkakataon na masilayan siya. Ngunit hindi ito bumaba. Lumabas si Marco ang pinto, hila-hila ang kanyang maliit na maleta at hindi na muling lumingon pa. Sa loob isang taksi papuntang airport, nakatanaw lamang siya sa labas ng bintana. Papunta na siya sa kanyang totoong buhay, sa kanyang pagiging isang asawa. Ngunit pakiramdam niya ay isang malaking bahagi ng kanyang pagkatao ang naiwan niya sa mansyon na iyon, isang multo na habang buhay na maglalakat sa mga pasilyo nito. Kasabay nito, sa bintana ng kanyang silik tulugan sa itaas, nakatayo si Isabella. Pinanot niya ang paglabas ni Marco sa gate. Pinanot niya itong malakat palayo hanggang sa ito'y maging isang maliit na tuldok na lamang at tuluyang maklaho sa kanto. Ang bahay sa kanyang likuran ay muling naging malawak, malamig at tahimik. Ngunit ang katahimikan ngayon ay iba na. Puno ito ang kawalan. Napatingin siya sa swimming pool sa ibaba. Ang tubig ay kalmado at hindi gumagalaw. Isang perpektong salamin ng asul na langit. Ngunit sa kanyang mata, ang nakikita niya ay ang imahe ng isang babaeng nakabikining pula at isang lalaking nag-ayos ng mga halaman.
Isang alaala ngang isang hapon na parehong naging simula at katapusan ng lahat. Nakatakas nga ba sila? Si Marco na ngayon ay nasa tabi ng kanyang asawa at si Isabela na malayang gawin ang anumang gusto niya sa kanyang buhay. O sila ba ay habang buhay ng magiging mabilanggo nga maalaalang kanilang binuo? Nga bilanggo ang isang paibig na ipinagbawal, isang kasalanang pareho nilang pinagsaluhan, at isang sugat na marahil ay hindi na kailanman maghihilom pa.